Alright mga kaplastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another kalbong content. At ito, nagsalita na po itong kalbo na ito mga kaplastic na nakikita nyo sa screen. So basahin natin yung caption. At the same time ay kikilalanin din natin yung biktima na nag-post din siya sa sarili niyang social media ngayong araw na ito, linggo. At August 27 at naglabas na rin siya ng statement. So pagsabay-sabay natin at himay-himayin natin kung sino ba talaga ang nagsasabi ng totoo at sino ba talaga ang biktima. Sabi dito sa post ng Rapido ni Patrick Tulpo ay dating pulis na nanutok ng baril nagpakita na sa QCPD mga kaplastik. Retiradong pulis na si Wilfredo Gonzales na nag-viral kaninang umaga matapos na makuhanan ng video na nanakit at nagkasa ng baril sa isang siklista na sumuko na sa QCPD. Ayon kay Gonzales, nangyari ang insidente noong August 8 pa sa Welcome Rotonda sa Quezon City at nagkaayos na daw sila at nakalitang rider nung araw ding yon mga kaplastik. Pinalalabas nila na nagkaayos na po sila. So ito yung opinion ni Kalbo mga kaplastik na nagngangalang Wilfredo Gonzales, isang retiradong pulis. Sa social media ngayon, sana yung mga vloggers, sana maging responsable sila. Hindi nila alam ang puno-tuno. Marami ka agad magko-comment. Nakita nagkasala. Hindi naman nila nakita yung tunay na pangyayari, yung umpisa. From the start pa lang nakita na po yung video, Kalbo. Yung natutukan ng video po mga kaplastik bago po kayo nag-action ng ganon, nag-react po yung mga ibang vlogger. Pasensya na po kung ikaw ay na-open din sa mga opinion ng mga vlogger, ay dahil nakita po talaga from the start pa lang na ikaw ang nag-cut at bigla kang kumaliwa sa kalsada na hindi na naiwasan ng siklista. Kitang-kita naman po sa video kung i-review mo. Siguro naman may utak pa yung bumbunan mo, may laman pa. Pero ganun pa man parang kinakaila mo pa rin na ikaw ang nagkamali. Na mula sa ganung lugar, malayo, mahirap po yun. Yun lang po masasabi ko, sana maging responsable po tayo na vloggers. So ibig sabihin, parang pinapalabas ninyo na dapat kami ay bias sa isang tao lang. Mga kaplastik, kumbaga, bumase lang naman yung mga ibang vlogger na nakita niya na dalawang mata ng mga netizens kung ano yung totoo ang nangyari. Na bigla kang kumaliwa. So yung siklista no choice nakita mo naman na yung siklista na out of balance pa. So wala siya nagawa kundi nabangga yung kanyang sasakyan. So tingnan natin yung opinion naman ng isang biktima na nagngangalang Raymond Portun mga kaplastik. So napakahaba ng quote-unquote niya. At 35 minutes ago po niyang pinost around 11 o'clock. So basahin natin yung kanyang opinion. On August 8, 2023, a cyclist by the name of AB, his identity is hidden for his protection, was assaulted at kinasahan ng barel ng isang ex-police. Marami sa inyo ang nakakita ng video na ito. Dinala ng pulis ang siklista sa police station. Doon ay sapilitan siya na pinirma ng agreement na nagkaayos umano sila at inamin niya na siya ang may mali. Di lang yon, pinagbayad pa siya ng 500 pesos dahil sa nagasgasan niya ang sasakyan ng ex-police. Yung nag-upload ng video ay tinakot din mga kaplastik, kaya pala umabot sa point na umabot sa August 27 yung video. August 8 nangyari. So pala yung nakakita o yung nag-video ay tinakot din pala. So pwedeng kasuhan ng death threat yun o ng di ba? At yung siklista mga kaplastik pinag-amin daw
Kasi alam mo kasi mga kapulisan, mga kaplastik, kahit yung mga investigador, pipigain ka, gigisain ka sa police station kahit na alam mo ikaw yung nasa katwiran. Babaligtarin nila yon at ikaw ang pipigain na parang ikaw yung talagang mali, hindi parang ikaw talaga yung mali. Ganun kasi ang mga investigador mga kaplastik Kahit na alam mo nasa tama ka, gagaguhin ka Ikaw yung i-reverse psycho ng mga taong to at palalabasin na ikaw ang nagkamali kahit na nakita sa video na bigla siyang kumaliwa. Yung below is my last text conversation with AB. Inalala niya na kalagayan ng pamilya niya. Di ba? Natatakot siya na mapatay siya ng mga pulis na nagpapanggap na riding in tandem na mga killer. There can be no criminal case without the cooperation with the victim. But that does not mean that we, the public, are left helpless. Diba? This week, out of pure civic duty for the good of country, I will be peeling. Number 1, a complaint with the LTO for the suspension, revocation of the driver's license of Mr. Wilfredo Gonzalez for driving in a reckless manner that threatened the life of AB. A complaint with firearms in license office of Camp Crame for the revocation of any and all gun licenses issued to Mr. Gonzalez and his family. Tama yun mga kaplastik, kailangan mag-file ka ng complaint na i-revoke o tanggalan ng lisensya ang sasakyan niya sa LTO at the same time yung kanyang firearms o yung mga armas niya, maging si Gonzales at yung mga pamilya niya. Dapat talaga i-revoke para hindi na makapanghamak pa. Wag na umabot sa point na maulit pa yung nangyari kay Nuesca, mga kaplastik, kung natatandaan ninyo, na walang habas na pinatay niya ang binata dahil lang sa alitan, including permits to carry outside their residence. And number 3, if he's still connected with the government in any manners, a complaint for conduct unbecoming of a public official under RA 6713. So, ang kinakatakutan din kasi ng siklista na biktima, mga kaplastik, is yung connection. Di ba? May mga padrino. Siyempre, malakas ang loob kaya sumuko siya sa QCPD dahil may connection siya Natural. Ganun ang gagawin niya. Susuko siya pero may padrino. Kaya yung kaso, maareglo. I shall also furnish a copy of the video to the Senate President and the Speaker of the House for them to decide whether the same can be the basis for a congressional investigation in aid of legislation in order that the August 8, 2023 incident will not be repeated and that the citizenry would feel safer as they traverse our street. Di ba? Kailangan talaga malagay na sa hustisya itong nangyari na ito dahil kung halimbawa malaya pa tong si Mr. Calvo Gonzales ay hindi mapapanatag yung biktima, baka balikan siya. Sabi nga dito sa unang paragraph baka balikan siya ng mga kapulisan at magpanggap na riding in tandem na papatay sa kanya. At sabi dito sa huling quote-unquote, please pray for my and my family safely. I will be dealing with people who have scared one blogger and one cyclist. Your prayers will be my armor and I will not appear. Baga nadamay din yung kumuha ng video, mga kaplastik, na lalagay po sa alanganin. 'Di ba? Base sa reaksyon ng Calvo na sa video, mga kaplastik, talagang sinasabihan niya yung mga vlogger din. Dinadamay yung mga vlogger na nag-content ng video na ito, mga kaplastik, na maging responsibilidad daw. Baga kung nasa tama ka at base sa mga nakita ng mga netizens at the same time, yan tulad nito, meron po siyang screenshot na nagpapatunay na
dinidiin siya o makipag-aregluhan. Sabi dito, tomorrow tiyak na tatanungin ako ng media kung anong desisyon nyo. Pag sinabi ko na pinag-iisipan nyo pa, guguluhin kayo lalo ng mga pulis. O, di ba? Attorney niya to. Actually, ako pa ang nagbigay ng 500 dyan kasi gasgas daw ng kotse niya. Lito na ako that time. Siyempre, matutuliro na yung tao dahil sa nangyari. Ikaw ba naman kasaan ng baril eh. Kasi naghalo na ang pagod ko at gutom. Kaya nag-usap kami para matigil na kasi isa lang ako sa mga police station. Mag-isa lang daw siya. Para matigil ang usapan kami na pero babayaran pa daw yung damage sa kotse kaya binigay ko na yung 500 pesos. Buti 500, no? Nung una gusto niyang kunin 800. Sabi wala akong pagkain kasi nanginginig na ako sa gutom. Pinalabas niya kasi nabinangga ko siya eh. 'Di ba? Kupal. Doon pa lang libelous na 'yon. Di naman mangyayari 'yon saka nasa loob na bike lane. Yan, 'di ba? Nasa bike lane, 'di ba? Kinaliwa eh. At nabulobog na ako sa gutter pagdating sa unahan, tumigil at pinagmumura niya ako. Kaya di ko na pinansin, nagulat lang ako sa sinundan pala niya ako tapos ginawan pa niya ako ng yupi yung kotse na hindi ko naman ginawa. Diba? Talagang libelous na. No? Ika nga sa fabricated evidence, ikaw ba kaya yung kayang mong mayupi ang bubong ng kotse na nasa bike ka tapos nasa left side pa. Diba? Diba pinalabas pa ni Kalbo na nayupi yung bubong ng kotse at pinagbabayad siya. Diba gago? Eto, meron pang screenshot. Regarding sa post mo, case closed na po yan at inamin ng biker na kasalanan niya. Ito naman po yung screenshot na photo galing siguro sa nagkuha ng video at pinalalabas niya na nagkaregluan na raw. Tapos pinagbabantaan niya na may idedemanda daw yung grabe, no? Ganon talaga kakapal ang mukha ng retired na kalbo na yon. Retired na ah. Sakit sa puso, Pilipinas. Bagay yun, mga kaplastik. Ito yung opinion ni Raymond Fortun na isang siklista to eh. Alam ko siklista to eh. Baga matagal na nangyari pero kaya siguro hindi muna sila nakapagsalita dahil gawa ng pinagbantaan sila na papatayin, di ba? Ganun talaga kapag makapangyarihan eh, mga pulis talaga eh. Hindi ko naman nilalahat pero may mga ganyan talagang pulis na talagang ma-overpowered, talagang may power trip ba. Ikaw ba naman sabihin pati yung mga vlogger oh. Diba? Pati yung mga vlogger, mga kaplastik, pinagsabihan niya na maging responsibilidad daw. Wow! Wow naman! Responsibilidad ba talaga? Hanggang dito na lang ang aking opinion. Siguro nakaabang na yung patong-patong na kaso at matatanggalan na rin siya ng lisensya sa baril niya at the same time baka maapektuhan yung kanyang retirement pay. Di ba? Pati na rin yung lisensya niya sa kotse. Di na siya, mawawalan na siya ng karapatang mag-drive. Hanggang dito na lang ang aking opinion. And this is me again, Big Su. Lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga kaplastic? And this is Kambid commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga kaplastik, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga kaplastik.